Ako po si Cesar, 28 years old. Nagtatrabaho po ako bilang call center agent sa isang malaking kumpanya sa Alabang. Magtatatlong taon na upo ako doon at masasabi ko naman na maganda at maayos ang kumpanyang pinasukan ko. Sa Laguna po talaga ako nauwi, sa Lucena. Pero dahil sa layo ng distansyang binabiyahe ko araw-araw, nagdesisyon po ako mag-rent na lang ng boarding house sa may Las Piñas. Una, para makatipid sa oras ng biyahe. At pangalawa, para mas mapalapit ako sa girlfriend ko na si Lani. Yan din po ang dahilan kung bakit dito ako sa Alabang nagtatrabaho, para magkasama kami sa workplace namin. May 5 taon na kami ni Lani. Nakilala ko siya sa isang eyeball na mga kaklan ko noon sa Clash of Clans, isang mobile phone na laro. Hanggang sa naging magkaibigan at ngayon ay magkasintahan na. Siya ang nagsabi na mag-apply ako sa Alabang dahil maganda ang benepisyo at pasweldo dito. Saka isa pa, madalas ko na siyang makikita at makakasama. Taga Pulang Lupa si Lani. Noong una nga gusto ko dun din maghanap ng marerentahan, kaso ayaw niya. Magkakasawaan daw kami at baka kung anong masabi ng mga magulang niya. Pinag-awayan namin yon kasi iniisip ko na may tinatago siya sa akin at sinabi naman niya na wala. Kaya nakontento na lang ako sa Las Piñas maghanap ng marerentahan. Okay na rin ito at mas malapit papuntang Alabang. Madalas kasi terrible ang traffic dito sa amin. Tahimik ang lugar na kinalagyan ko. Yun talaga ang unang hinanap ko sa uupahan ko kasi nga sa call center ako at panggabi. Madalas tulog ako pag araw. Mahirap matulog pag maingay yung kapaligiran. Halos pare-pareho ang nagiging takbo ng pang-araw-araw ko. Pero ganoon naman talaga pag nagtatrabaho. Nag-iipon para sa mas magandang pamumuhay. Saka nagre-ready na din ako sa panahong magpapakasal na kami ni Lani at magkakaroon ng pamilya. Mga ilang taon na lang nasa 30 na ako. Uuwi ng umaga, papasok ng gabi. Kinasanayan ko na ng ilang taong pagtatrabaho bilang call center agent. Madalas pag day off, kung hindi kami magkikita ni Lani, matutulog na lang ako buong araw sa bahay. Pero etong mga nakalipas na araw, napapansin ko mga kalat na nakikita ko sa balkonahe ng likod bahay ko. Nasa 5th floor kasi ang unit ko. Kaya ang unang naisip ko ay baka sinusubukan akong pasukin na magnanakaw. Uso kasi ang nakawan dito sa Las Piñas at sa Pote. Wala naman ako nakitang senyalis na puwersahang pagpasok sa pinto. Pero ang dami talagang kalat na alam kong hindi naman ako may gawa. Noong isang beses kasi madaming piraso ng dahon at sanga ang natagpuan ko. At madaming mga patak ng likidong hindi ko maintindihan kung ano. Tinanong ko sa may-ari ng boarding house kung meron bang nagputol ng puno malapit sa amin. Pero sinabi niyang wala daw. Nireport ko na din ang insidente at nangako siya na mag-i-install ng CCTV sa gawing likuran ng building. Pagkatapos nun, tinalinis ko na lang ang mga kalat sa balkonahe at binaliwala na lang ang insidente. Day off ko noon at nakatambay lang kami sa bahay kasama si Lani. Sabado at malakas ang ulan sa labas. 10:00 ng gabi. Nanonood lang kami ng TV at nagkikwentuhan sa mga issue namin sa trabaho. Nang nakarinig kami ng mga pagaspas sa may balkonahe. Malakas ito at iisipin mong yero na tinatangay ng malakas na hangin. Tinignan lang namin ang balkonahe mula sa salang kinauupuan namin. Patuloy pa din ang pagaspas. Kaya napatayo ako para silipin ang pinagmumulan ng ingay. Ang hindi ko lang maintindihan ay para akong kinakabahan. Kaya hindi ko muna binuksan ang pinto ng balkonahe at sadyang sumilip muna sa bintana. Sabay sa pagsilip ko ay ang paglipad ng sa palagay ko ay itim na ibon. Hindi ko masigurado dahil madilim sa labas at sasaglit ko lang nakita ang nasabing ibon. Natahimik ako sa nakita ko. Ngayon lang ako nakita ng ganong kalaking ibon sa buong buhay ko. Hanggang sa tinawag na lang ako ni Lani at tinanong ko ano nakita ko at sinabi ko na lang na wala. Lumipas na lang ang gabi na yon at hindi na namin pinag-usapan. Isang beses umuwi ako ng 6:00 ng umaga para makapag-almusal at pagkatapos ay dediretso na ng tulog. Nakakapagod ang isang gabing napaka-toxic sa trabaho.
Malapit na kasi ang holiday season kaya puspusan ang mga deadlines namin. Pagdating ko sa bahay, agad ako nag-init ng tubig. Naligo, nagbihis, at pagkatapos ay binuksan ko ang balkonahe para doon magkape, habang nakaharap sa napakagandang umaga. Kaso bumulaga sa akin ang napakaraming patak ng dugo sa sahig ng balkonahe. Nagkalat din ng mga piraso ng damit na halata mong pinunit-punit at basta na lang tinapon sa paligid. Nagulantang ako sa nakita ko. Para akong nakita ng crime scene. Hindi ko lubos maisip kung saan nanggaling ito. At kung may krimen nga ang nangyari, nasaan ang bangkay? Kaagad kong tinawag ang landlord ko at pinakita sa kanyang balkonahe. Siya man ay walang paliwanag sa nakita. Hindi ko alam kung pinagdududahan niya ako na ako ang may gawa. Pero sa ilang taong paninirahan ko dito, wala naman akong naging problema. Wala akong pasok ng araw na yon at magkasama kami ni Lani. Kaso nagtalo lang kami dahil gusto na niyang umalis sa trabaho at mag-abroad. Ilang beses na namin pinagtalunan nito pero naungkat na naman. Okay lang sana mag-abroad siya pero gusto ko sanang ikasal muna kami. Kaya nung umuwi ako ng alas 8 ng gabi ay sadyang bad trip ako. Sumalampak sa sala at nagmuni-muni. Hanggang sa naisip kong magyosi muna sa balkon para naman may masmasan. Hawak ko ang kape at binubuksan ang pinto papuntang balkonahe. Pero hindi ko ito mabuksan dahil parang may nakakalang sa likod nito. Hindi ko rin masilip kung anong nasa likod, kaya pinatawag ko ang maintenance namin sa building na si Kuya Rudy. Nakiraan siya sa balkonahe ng kabilang unit at doon na namin natanggal ang nakaharang sa pintuan. Pagsilip ko ay tumambad sa akin ng isang piraso ng hita. Natansya namin ay wala pang ilang oras na naroon. Nagsisimula palang umalingasaw ang amoy nito. Nagkalat din ng mga patak ng dugo sa buong balkonahe. Agad naming tinawag sa barangay ang insidente na siya namang inaksyonan kasama ang ilang pulis. Naimbitahan tuloy ako sa barangay upang hinga ng salaysay. Napakabwisit na araw. Nag-away na kami ni Lani tapos eto ako ngayon inaabala ng mga barangay tanod. Umuwi ako ng mag-aalas 11 na ng gabi. Habang naglalakad, napaisip ako kung saan nanggaling ang piraso ng hita na nakita sa balkonahe. Meron kayang kinalaman ng malaking ibon na nakita ko ng isang gabi? Saka bakit palaging sa balkonahe ko nakikita ang mga ganon? Tinanong kasi namin kung ang ibang unit kung meron din ba sila nakikitang ganon pero wala naman daw. Bukod sa mga pagaspas na naririnig din nila lalo na sa madaling araw. Sinabi ko na naririnig ko na din yon at nakakita ng itim na ibon. Iniisip ko tuloy na lumipat na ng bahay. Lalo na sunod-sunod na itong nagpaparamdam. Ilang buwan nang lumipas, isang magandang balita. Na-promote ako sa trabaho. Parehong kumpanya, parehong departamento. Pero mas mabigat na responsibilidad. Madaming pagbabago sa nakasanayan kong trabaho. Una na dyan ang schedule ko. Magiging pang-umaga na ang pasok ko. Pagkatapos ng mahabang taon, babalik na ako sa normal na takbo ng tulog. Alam kong mahihirapan ako nito pero ganun talaga. Tumaas naman ang sahod ko kahit papano. Noong unang linggo ko sa trabaho, hirap talaga ako makatulog sa gabi. Ang laking adjustment ang ginagawa ko dahil sa nakasanayan ko ng matulog pag umaga. Kaya kung ano-ano ng paraan ang naisip ko para lang bumalik ulit ang tulog ko sa gabi. Isang gabi, nagpapaantok lang ako sa kwarto nang narinig ko na naman ang mga pagaspas. Pabalik-balik ito sa bintana, sa balkonahe at kung saan pang parte ng building namin. Kinuha ko ang cellphone ko para sana picturean o videohan ang nangyayari, pero napakailap ng nilalang na yon. Hanggang sa tuluyan na itong nawala, parang nakaramdam na may nag-iintay sa kanya. Ilang minuto pa nakatulog na ako. Hindi na muna inintindi ang mga ingay dahil mas importante ang makapasok bukas sa tamang oras. Nagising ako ng alas 3 ng madaling araw. Lumabas ng kwarto para uminom ng tubig.
Nadaanan ko ang balkonahe at nakakarinig ng ingay roon. Parang may pilit nagbubukas ng pintuan. Takot man pero dali-dali kong kinuha ang kutsilyo upang maging armas sa kung sino o anumang gustong pumasok sa bahay. Hindi ako nakatiis. Huminga ng malalim at bigla kong binuksan ang pinto ng balkonahe. Doon ko nakita ang maintenance na si Kuya Rudy na nakahiga sa sahig at halos nag-aagaw buhay na ito mula sa pagkakasagpang ng isang babaeng aswang sa tiyan niya. Gula-gulanit na ang sikmura niya at inuunti-unti na siyang kainin. Natulala ako sa nakita ko. Biglang kumapit si Kuya Rudy sa binti ko at pilit na humihingi ng tulong. Kaagad akong kumuha ng asin sa kusina at isinaboy ito sa aswang. Hindi ako sigurado kung tumalabay yon pero natigilan siya sa pagkain niya sa biktima. Iwi na siwas ko din ang hawak kong kutsilyo para matakot ito. At bigla itong napaurong at doon na ako nagsusumigaw ng saklolo sa mga kapitbahay. Doon na nagbago ng anyo ang aswang. Mula sa isang babae na nanlilisik ang mata, naganyo itong isang malaking itim na ibon at lumipad paalis. Siya pala ang nakikita ko ibon nung nakaraan. Kaagad kong kinatok ang kapitbahay ko para itakbo namin si Kuya Rudy sa ospital. Nagtungo na rin ako sa barangay para ipaalam sa kanila ang insidente. Baka kasi akong paghinalaan nila na gumawa nito kay Kuya Rudy dahil sa unit ko nangyari ang lahat. Pinaalam na din sa landlord pati na rin sa pulis para magsagawa ng investigasyon. Isang araw pagkatapos noon, pumanaw na daw si Kuya Rudy. Hindi na ito nahingian ng salaysay tungkol sa aswang. Kaya mahirap magpatunay iyon ng mga nangyari. Ako na lang ang mistulang buhay na saksi sa insidente. Hindi man nila ako paniwalaan, wala na din ako magagawa. Saka masyado na rin delikado dito. Kaya isang linggo ang nakalipas, umalis na ako sa tinitirhan ko at umuwi na muna sa amin sa Laguna. Iniisip ko kung mag-resign na din ako sa trabaho at maghanap na ng call center dito sa amin. Medyo nagkakalabuan na din kami ni Lani. Iniisip kong magsimula ulit na lang ng bagong buhay, malayo sa mga dilubyong naranasan ko sa Las Piñas.